Grabe, heto na mga kabos. Maginang Loren Licanda at Leandro Libeste, yari na iyak na. Ombudsman pumasyon na. Uuwi na kabosas Amarina. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kay hinay-hinala di umano ang pagpunta sa ibang bansa. Buong leave extension na maginang Libeste at Licanda. Ito ay matapos sabihin ni Remulia na nasa preliminary investigation ang Marina. Dahil sa umanay maanumayang solar repastruction ni Leandro Libeste na bilin-bilyon ng halaga, ngunit hindi na pakinabangan ng mga Pilipino at katulad na nangyari sa flight control projects na napusa lamang ama ito. Tila agad na tumakas ang Marina dahil ba natakot ang mga ito na makulong? Or dahil ba guilty sila? Kaya naman, agad daw umasyonayo ng ombudsman. Hindi sila makakapayag na hindi pa nanagutin ang Marina sa nilang ghost electricity issue. Kaya naman, inihiling ngayon ng Office of the Ombudsman ang pagkakansela sa passport ni na Loren Licanda at anak nito na si Leandro Libeste. Narito at panoorin na lamang ang naging buong pahayag ng Ombudsman ukol rito. Sabay-sabay natin panoorin. Senator Loren Legarda is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. No? So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, you know, these are the things that we have to know. No? Itong ating topic ngayon, nag-apply na ba ng political asylum sa France sina Loren Legarda at Leandro Libeste? Yan ang yan ang tanong ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa kanyang press briefing kahapon. Nakakaduda na daw, highly suspicious na itong ginagawa ng mag-ina kasi ang tagal na nila sa ibang bansa. Ay syempre pareho silang public officials. Hindi naman sila pwedeng magtagal sa ibang bansa. Congressman itong si Leandro Libeste, syempre marami siyang trabaho. Si Loren Legarda may ongoing impeachment trial. At saka ang paalam naman ni Loren Legarda nung una, August 3 to 5. Medical leave niya yon. Nag-extend na naman siya August 12 to 14. Tapos ngayon August 14 na naman to 19. Medyo nagdududa na ang opisina ng ombudsman. Kasi syempre, may mga kasong kinakaharap itong mag-ina. At hindi naman simpleng kaso yan, plunder. Plunder ang kasong kinakaharap nila. Kaya sabi ng Assistant Ombudsman sa press briefing kahapon, hindi na normal itong nangyayari. Kasi matagal na sila sa ibang bansa, saka hindi sila nagdi-declare talaga kung kailan babalik. Kaya ayon sa Assistant Ombudsman, hindi nila alam kung nandun ba ito sa France, nag-a-apply na ng political asylum. Wala daw silang makumpirma na kung ano nga ba talaga ang ginagawa nitong mag-ina. Ay syempre ang paalam ni Loren, medical leave. Walang detalye naman kung ano. At saka yung medical leave niya nung una, August 3 to 5 lang. Nag-extend ng August 12 to 14. Tapos nag-extend na naman ngayon ng August 14 to 19. So, hindi natin alam kung mag-i-extend na naman yan. Kaya sabi ng Assistant Ombudsman, naghahanda na sila. Naghahanda na sila ng next move. Kasi nga, hindi na maganda itong nangyayari. Kaya, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, posible na silang gumawa ng hakbang. Kasi hindi naman normal yung pag-alis ng bansa ng mag-ina. Umalis sila sa panahon na mayroong
nakasampa na sa kanilang criminal complaint. Hindi pa lang po investigasyon ito. Tapos na ang investigasyon sa kanila. Nasa ombudsman na. Kumbaga, wala pa naman sa korte ang kaso nila, pero nasa ombudsman na. At mayroon na sa kanilang nakasampang criminal complaint, plunder. Hindi normal yung pag-alis nila. Umalis sila doon sa sitwasyon na nag-announce na ang ombudsman na nagsasagawa na ng preliminary investigation. Ang preliminary investigation, papadalhan na sila ng subpina, silang mag-ina, para mag-submit ng kanilang counter affidavit. Kaya lang, nung nag-anunsyo ang ombudsman, biglang umalis yung mag-ina, August 2. Kaya, nung una, sabi ng ombudsman, hindi pa sila masyadong nagre-react. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, sa tingin niya babalik. Kasi parang tingin ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi naman makakatiis sila Loren na hindi bumalik, lalo na si Loren Ligarda. Siyempre, masisira siya kapag hindi bumalik. Sabi ni Ombudsman Boying, naniniwala siyang babalik. Pero ngayon, mukhang iba na ang nakikita ng ombudsman. Sabi ni Asik Miko Clavano, ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakakaduda na, highly suspicious na. Kaya nag-iisip na sila ng ibang moves. Ito kasing pag-alis nila Loren, tungkol ano na nga ito, nung inanunsyo na yan na isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Kunti lang na paglilinaw, mga kabunyugmang kababayan, ang investigation kasi dalawang klase. Kapag sinabing case build-up na investigation, ibig sabihin, nag-iimbestiga pa lang tungkol sa kaso. Kumbaga, wala pang masyadong mga testigo, wala pang masyadong ebidensya. Pagka ganyan, hindi ka pa maituturing na respondent at hindi ka pa kinakailangang sumagot ng counter affidavit mo. Kasi ano pa lang yan investigasyon tungkol sa kaso. Nagtitipon pa lang talaga ng mga ebidensya at testigo. Ngayon, ang pangalawang level ng investigation, pag mayroon ng mga testigo at ebidensya at may nakita talagang matibay na basihan para sampahan ka ng criminal complaint, isa sa ilalim ka na sa sunod na stage. Yan na yung tinatawag na preliminary investigation. Ang preliminary investigation, termino yan na legal, ginagamit yan ng ombudsman, ginagamit yan ng DOJ. Kapag mayroon ng mga ebidensya at testigo sa iyo at papadalhan ka na ngayon ng tinatawag na subpina. Ipapadala sa iyo yung criminal complaint sa iyo, bibigyan ka ng pagkakataon, mag-submit ka rin ng counter affidavit mo at saka yung mga ebidensya mo rin at saka mga affidavit din ng mga testigo mo. Ang tawag na doon, preliminary investigation. Nasa ganong stage na sila Loren at saka si Leandro. Kaya hindi ito simpleng investigasyon na yung nagtitipon pa lang ng ebidensya. Hindi, mayroon na. Ready na yung mga ebidensya at testigo. Ang kailangan na nila ngayon, sagutin yon. Side nila ang hinihingi kasi due process yan. Ngayon, pag nag-submit sila Loren yan sa preliminary investigation, i-evaluate yan ng ombudsman, titingnan kung alin ba ang matimbang, yung mga testigo at ebidensya sa criminal complaint o yung counter affidavit na nasagot nila. Kapag nakita ng ombudsman na may matibay na basihan, probable cause at na reasonable certainty of conviction, ipa-file yung kaso sa ombudsman. So ngayon, nandun sa ganong stage, preliminary investigation. Dapat, sasagot na yan sila Loren at saka sila Leandro. Dapat sasagot na sila ng kanilang counter affidavit. Kaya lang umalis nga ng bansa Umalis. Pero ang iniisip sana ng ombudsman nun, babalik din yan. Pagbalik, papasagutin. Wala hindi pa bumabalik. So nag-iisip na ang ombudsman ng next move. Ano ang naiisip ng ombudsman na next move? Ayon kay Asik Miko Clavano, posible na nilang kasi hindi naman pwede na dyan ang precautionary hold departure order. Ang precautionary hold departure order kasi kapag hindi pa nakakaalis ng bansa. Kaya nga i-hold mo I-hold mo yung departure. Hindi makaalis ng bansa. Ang problema, wala na, nakalabas na ng bansa. Ito kasing sila Loren,
medyo ano rin nakatunog din itong sila Loren at Leandro nung press briefing si Ombudsman Boyeng Rimulya na isasailalim na sila sa preliminary investigation. Kasabay kasi ng preliminary investigation, usually lalo na't plunder yan, humihiling na rin kaagad ng precautionary hold departure order, PHDO. At ginagrant naman yan ng korte ng Sandigan Bayan. Kaya lang, pagka press briefing kasi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, umalis na sila Loren at saka si Leandro. Umalis sila. Kaya hindi na nakapagpalabas ng precautionary hold departure order. Kumbaga, siguro na-advisean sila, umalis na kayo. Kung hindi, maglalabas na yan ng precautionary hold departure order. Ay di ba ganyan ang nangyari kay Martin Romualdez? Mayroon ng precautionary hold departure order kaya hindi na nakaalis ng bansa. Si Loren, pwede na yan maghumingi ng precautionary hold departure order sana noon. Kasi nasa preliminary investigation na, respondent na sila sa criminal complaint. Kaya lang, naunahan nga nila Loren, nakaalis ng bansa. Pero ang sabi naman niyang ombudsman, hindi, babalik yan. Pagbalik yan, iimbestigahan na sila sa preliminary investigation. Pero ngayong nandun na sila sa ibang bansa, ang move na naiisip ng ombudsman, ipapakan sila, di umano ang kanilang passport. Yun, mabigat yun. Mabigat yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ipapakan sila yung kanilang passport. Kapag nakansila yung kanilang passport, fugitives from justice na sila. Tumatakas na sila sa batas sa Pilipinas. Kasi kansilado na yung passport nila, hindi sila bumabalik ng Pilipinas, kinansila na ang passport. Takas na sila sa batas. Ang sasabihin niyan, wala pa naman silang kaso sa korte kaya hindi pa sila maituturing na fugitives from justice. Hindi po. Ang definition po ng fugitives from justice ngayon, kahit nasa preliminary investigation ka ng DOJ or ng ombudsman, tapos tinakasan mo ang prosecution, ibig sabihin kasi ang prosecution yan yung process na hindi pa judiciary, hindi pa judicial, nasa executive pa. Prosecution, halimbawa, yung ginagawa ng ombudsman, prosecution yan. Yung ginagawa ng DOJ na preliminary investigation, prosecution yan. Kapag tinakasan mo, tumakas ka sa prosecution o kaya sa paglilitis ng batas ay ng korte, fugitives ka from justice. So, itong sila Loren, tinatakasan nila yung preliminary investigation ng ombudsman, maituturing na silang fugitives from justice. Ang tanong, kaya ba ni Loren na tanggapin na siya'y fugitive from justice? Kaya ba ni Loren na nakalagay sa kanyang pangalan, fugitive from justice? parang hindi maisip ni Loren na mangyayari sa kanya yan, Imagine mo yung career niya sa broadcast journalism. Sikat siya noon, matagal, sikat siya. Tapos ngayon, bigla, malalagay ka as fugitive from justice. Kumbaga napakalaking, anong tawag doon? Blot. Lamat sa kanyang pangalan yan. Sikat kang broadcast journalist, matagal na panahon. Tapos naging senador ka, nakailang terms. Tapos ang mangyayari ngayon, konsiderado kang fugitive from justice. Kaya lang, talagang fugitive from justice yan kapag hindi ka tinatakasan mo yung prosecution, ibig sabihin yung preliminary investigation ng ombudsman, tumakas ka, may kaso pa, may reklamo na sa iyo na plunder, dapat sagutin mo, tumakas ka, fugitive from justice ka na niyan. Yan yung diyan. Sabi ng ombudsman, kapag hindi pa rin bumalik sila Loren, ipapadeklar na silang fugitive from justice, ipapakan sila na ang kanilang passport. Yan. Kapag nakansila ang kanilang passport, wala na. Malilimit na ang kanilang mobility. Hindi na sila makagalaw. Ay, yan? Anong kaya ba ni Loren na yung ginawa ni Saldico na pagtatago sa Europe? Palipat-lipat? Pero ang pinakamatindi doon, yung sa kanya, yung lamat sa pangalan niya. Kasi kilala siya sikat siya. Si Loren nga naglabas ng statement na naglabas ng statement na daw, sabi ni Loren,
napaka ano daw ng ano niya, napakalinis daw ng kanyang pangalan, matagal niyang iningatan, tapos ngayon daw sinisira. Hindi naman yun. Ano niya rin yan eh, kasalanan niya rin yan. Akala niya wala man lang illegal na ginawa sila at ang kanyang anak. Ngayon, lumalabas maraming illegal silang ginawa ng kanyang anak. Kaya nga may kaso, may reklamo sa kanilang plunder. Pero yan mga kabunyog, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon, ang assistant ombudsman, sabi niya, pinag-iisipan nila, ipapakansila ang passport. Kapag nakansila ang passport, ano na yan, problemado na ang paggalaw nila niyan. Kasi hindi na sila makakalipat-lipat ng mga bansa sa Europe niyan. Kansilado ang passport eh. Kaya abangan natin kung anong magiging ano dito. Pero nagbanta na ang ombudsman. Sabi ng ombudsman sa press briefing kahapon, pinag-iisipan na nila yan. Kasi hindi na nila ma-precautionary hold departure order, nakaalis na eh. Pero mga kabunyog, mga kababayan, si Loren Legarda naglabas ng pahayag. May pitch siyang August 18. Sabi ni Loren Legarda, yung dati niya na rin sinasabi. Sabi ni Loren Legarda, ang sabi ni Loren, gagawin niya daw ang lahat, gagawin daw nila ang lahat para malinis ang kanilang pangalan, ang kanyang pangalan. Kasi matagal niya raw itong pinag-ingatan, matagal niya daw itong inalagaan, ang kanyang malinis na pangalan, kaya hindi niya raw ito papayagan na masira. Kaya sa tamang panahon daw, mabibindicate siya, mabibindicate sila. Anyway, sige, anuhan natin, abangan natin. Pero ang dapat niya kasing gawin, harapin niya. Ay paano niya malilinis yung kanyang pangalan kung hindi niya naman hinaharap? Yan yung problema diyan. Ang sabi pa ni Loren sa kanyang statement, ang publiko daw pinapakiusapan niya na maging discerning, ibig sabihin, wag daw basta-basta maniniwala. Ang publiko daw ay maging mapanuri, kritikal, wag daw kaagad-agad maniniwala sa mga lumalabas na mga balita. Siya daw ay nag-apply ng medical leave, wala naman daw malis siya doon. Wag daw lagyan ng kung anumang mga isipin. Nag-apply daw siya ng medical leave, malinis ang kanyang intensyon. Wala daw ano ba man 'yon, bahid na kung ano pa man. Pero ang problema kasi, nag-apply siya ng medical leave sa panahon na may nakasampa na sa kanyang reklamong sa kanila na mag-ina ng reklamong plunder. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na kaya sila umalis ng bansa para para umiwas doon sa reklamong 'yon na plunder. Hindi kahit sinong tao hindi maiiwasang mag-isip na ganun yung dahilan. At ito pa yung malala. Nagpaalam siya medical leave August 3 to 5. Hindi siya bumalik. Nag-extend pa siya ng August 12 to 14. Hindi na naman siya bumalik. Ngayon na naman, in-extend niya na naman August 14 to 19. Yung sunod-sunod niyang pag-extend nakakaduda na yon. Bakit niya sinasabi na huwag pagdudahan? Kaya ibang klase rin si Loren Legarda. Ang kanya daw pag-apply ng medical leave ay walang mali siya. Malinis daw ang intention niya doon, huwag daw bigyan ng anumang interpretasyon. Pero nung umalis siya, ka-anunsyo lang ng ombudsman na isasailalim na silang mag-ina sa preliminary investigation. Tapos bigla silang umalis. Tapos nung umalis sila, magkahiwalay pa ng flight silang mag-ina. Wala man lang paabiso sa publiko. Kahit kay Senate President Win Gatchalian, hindi siya nagpaalam. Doon pa lang mag-iisip ka na. Ay kung ayaw ni Loren Legarda na pag-isipan siya ng masama sa ginagawa nila, ay harapin niya. Ibig sabihin, regular magpaliwanag siya sa tao. Ano na bang nangyayari? Bakit hindi pa sila makakabalik? Huwag kayong mag-alala, pauwi din kami, tinatapos lang. Wala naman siyang ganun eh. Anong ginagawa niya?
Nag-i-extend ng medical leave. Oh, tapos sasabihin mo, wag pag-isipan ng masama. Wag pag-isipan daw ng malisya yung kanyang medical leave. Ay, ano ba tong si Loren Legarda? Ha? Ang gawin niya, umuwi na sila ng Pilipinas. Yan yung gawin. At pagdating dito, harapin niya na. Harapin na nilang mag-ina. Yun ang dapat nilang. Kaya lang, ang problema kasi dyan, ay mukhang wala naman silang matibay na depensa. Mukhang alam na ni Loren na sapat-sapat na ang nakuhang ebidensya laban sa kanila at matibay talaga eh. So, ang hindi maisip ni Loren dyan, makukulong silang mag-ina. O, pag nakulong silang mag-ina, ay grabing kahihiyan yan. Mag-ina kayo, ikukulong kayo. Ha? Yung sinasabi ni Loren na ang kanyang pangalan ay walang bahid ng ng walang lamat man lang ng maayos ang kanyang pangalan, malinis, at yung kanyang anak naman ay political at economic genius. Tapos makukulong silang mag-ina. Ang hirap naman. Ang hirap isipin ni Loren yun. Kaya si Loren naglabas ng pahayag, sinasabi niya kahit pangunawa daw ng publiko, wala daw mali siya sa kanilang pag-alis. Talaga lang nag-request sila ng medical leave siya. Pero wag daw lagyan ng anumang interpretasyon. At ang publiko daw wag mag-isip ng kung ano-ano. Huwag magduda sa kanya. Ay, unang-una, hindi ka pa magdududa niyan. Unang-una, umalis ka sa panahon na may reklamo sa iyo na plunder. Bigla kang lumabas ng bansa. Doon pa lang nakakaduda na eh. Magpapagamot ka sa ibang bansa, malalaba ang sakit mo. Bakit dito? Hindi ba pwede? O kaya lang yun na nga. Dapat sana yung unang leave mo, medical leave mo, August 3 to 5, balik ka na kaagad ng Pilipinas. Hindi. Nag-extend pa. At hindi na naman nag-extend pa ng panibago. Pangalawang extensions na yan eh. Tapos sasabihin ni Loren Legarda, wag daw pag-isipan ng masama. Ay, wag daw magduda sa kanya. Yun yung kasi yung sinasabi ni Loren eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Wag daw pagdudahan.